tumino lahat eh. Eto tayo sa Service Contracting Contracting Program. Going. At mga PUV, nasa linyo natin. Chairman ng LTFRB, Assistant Secretary Vigor Mendoza II. ASEC, magandang umaga po sa inyo, Chairman. Welcome sa Double Wang, sa Double B. Radyo na, Magandang umaga TV pa. po. Good morning. Good morning po sa inyo. Ako, salamat sa oras. So, paano ba ho maging miyembro at makakuha ng kontrata? Kasi kontrata to eh. Sunduan to, no? Paano ho ba mag-apply ang Tama po mga yun. chauffeur Tama ng po yun. jeepney? Kontrata po yan. No? Meron po tayong mga rotang in-identify as the initial routes na mag-onboard tayo sa service contracting. We will come out with the guidelines today. Ito naman online filing lang naman po to. Online. So those who are interested and willing to join, meron doon tayong guidance na lalabas. They have to file a certain document. So isang dokumento lang naman po yan in order to indicate their willingness to join the service contracting program at yung willingness nila to comply doon sa mga terms and conditions ng programa. Ano po ang mga terms and conditions, ASEC? Well, basically ho yan, number one, yung pagbibigay pa nga ho ng 20% discount sa mga pasahero. And remember, this is 20% is on top of the 20% na binibigay sa mga PWD, elderly, no? Estudyante. Pangalawa, yung pag-operate ng sasakyan during certain hours of the day, no? Pabantayan po natin yan. Number 3, yung pagbubukas po ng kanilang pagbibigay ng kanilang bank account at saka kung di naman yung e-wallet kung saan namin ibabayad yung kanilang claim, no, for the day. At finally, yung ang tawag dito, yung basic compliance lang ng mga roadworthiness, yung neatness of the vehicle, yung driver in proper attire, and what do you call this, proper decorum ng kanilang driver. ASEC, pag sinabi nating nag-operate na sasakyan, proof ng operation, ang lehitimong prangkisa, syempre. Kung kailangan, of course, kailangan dito yung pampisa. Hindi mapapasukan ng kolorom ito, ASEC. Hindi po natin papayagan ng mga kolorong. Opo, pero paano yun sino mag-a-apply? Kunyari, ang operator ba o driver? Operator po yan. Operator. Okay. Apo. Pero So ang kikita dito ay operator ba o yung driver? Well, both po kasi aming computasyon kung magkano ang kita, parehong pakikinabang po rito kasi kikita yung driver, tapos yung driver magkakaroon ng sapat na kita para mabayaran yung boundary niya. Okay. So parang hindi hiwalay ang bayad sa operator, hindi hiwalay ang bayad sa driver. Kung ano yung kikitain ng driver, may pangbayad na siya sa operator na boundary, yun lang yun. Correct. Alright. That's right po. Linawin natin. Okay, ang mag-a-apply, operator, pero kanino ibibigay yung bayad? Yung bayad po sa bank account operator po yan. Operator. Tapos ibibigay niya dun sa driver. Sa driver. Ano Opo. usapan nila? Paano po kung hindi ba ibigay ng operator yung bayad sa driver? Yan. Yan violation of terms and conditions po yan. Okay. So paano sisiguraduhin po ng LTFRB na ibibigay ni operator sa driver yung kanyang kita? Meron tayong mga complaint desk na through our social media platforms na yan lilinawin namin sa orientation. Pag hindi binigay yung kapartihan ng driver, ground po yan para hindi lang matanggal sa programa, pero show cause pa po siya for suspension or revocation of franchise. So linawin natin, ASEC, pag pumasok sa account ng isang operator ang bayad sa service contracting niya, ang kukunin niya lang dapat na bayad sa kanya doon ay yung katumbas ng boundary. That's correct po. The rest Tama ng bayad Tama po dapat yun. kay driver mapupunta. Tama po yun. Alright. Para sigurado sila may kita pareho. May limit ho ba? Kunyari ng operator may 2 unit ng jeepney. Oo. Or Apo. isang unit lang ang pwede niyang i-apply. Hindi. Pwede kong dalawa. May maximum. Pwede kong dalawa. Wala po. Basta nasa identified route to siya. Kasi may mga ruta lang ang pwedeng dito sa service contracting. Magkano nga ang usapan? Magkano kontrata, ASEC, ang bigay sa service contracting? Pag traditional jeep po, 30 pesos per kilometer. Pag modern jeep, 40. So yun ang bigay ho natin. Paano ang
Paano yan? yung sinasabing Ang maximum ho yan, 100 kilometers a day. 100 kila? Magkano katumbas no sa bayad, 30, Asek? 30 pesos per kilometer. Yun nga, so kung traditional, meron siyang dagdag 3,000. Pag modern, dagdag 4,000. Per day yon per Per day? day. Per day po yun. Aba, pag Okay. masipag pala ito, malaki-laki ang kikitain mo, eh. Yung issue, sabi nyo sa monitoring, paano ho masiguro na talagang... Bumabiyahe sila. Oo, bumiyahe sila at hindi tumambay lang. Meron tayong unang GPS, no? Kung meron tong GPS, Baka gastos na ho yun. yun ang ating mas maganda sana, mas madali ang trabaho namin pag may GPS. Mhm. Pero kung walang GPS yung mga sasakyan sa isang rota, meron tayong mga transport inspectors na ilalagay sa dulot-dulo ng mga rota, no? Mm. So every time they magpa-turnaround point na po sila, meron hong proseso tayo na kailangan nilang pumirma doon sa Transport. lagda, doon sa parang libro ng transport inspector. Para ba siyang trip ticket? Oo. Oo, parang trip ticket. Po, Asek, tama linawin po. natin, hindi po mandatory ang GPS. Kasi baka isipin kasi ng mga dagdag gastos na. gagastos muna ako bago ako makinabang sa service contracting. Well, ini-encourage namin yung GPS kasi mapapabilis rin doon namin yung aming pagbabayad kasi very immediately nasa amin na po yung datos, no? Pero kung talagang wala o hindi ho erratic po ang signal ng GPS, handa naman ho tayo mag-manual basis. Okay, So, pero high-tech pa tayo dyan sa monitoring nyo sa LTFRB ng mga GPS. Meron bang Opo, monitoring kayo? we are ready. Kasi ganun. nung pandemya, ginagawa na po ito eh. Okay, alam- They were using the similar system, no? Para bantayan, i-monitor yung kanilang mga Meron na pala. service Dati, contracting oo. bibilhin programs. po ba yung GPS o rerentahan? Tsaka ano ba itsura nun? Kadalasan ninarentahan po yan in the amount of around 500 pesos a month. Dagdag gastos ito Oo sa nga. Asek sa mga Pero driver di po, natin. kinumpute ko namin yan. We incorporated all incidental costs dun sa kanilang per kilometer income. Okay. So, hindi mabibigatan kung sakali. Hindi ba pwedeng i-subsidize ng gobyerno yon, Asek? I-subsidize na po kasi sinama na ho natin sa per kilometer income ho nila. So, hindi na dapat panghinayangan. Wala akong rason para hindi ho nila gamitin kasi kasama sa kita nila. Pero we understand, minsan meron challenge ang GPS, yung signal Yun pa rin. Yes. Medyo erratic. So, pag gano'n, hindi na namin kagamitin yung Ano bang GPS. itsura niyan, Asek? Yung GPS, Ano po? saan dinidikit yan? Yung GPS, Parang Buton? maliit lang ho yan eh. parang butones, ganun? Na kinakabit yan sa ilalim nung tawag dito, sa may bandang steering wheel area. Okay. So, namomonitor yan. Parang, sige, kung saan ka pupunta. Paano kung ang isang Opo, operator oras ay... na tinanggal nyo, Oo. mag-a-alarm po yan sa amin. Oras na i-manipulate nyo yung GPS, mag-a-alarm rin po yun. Okay. Paano po kung ang operator ay 2-3 ang driver? Okay lang po yun. Lang. Basta kung sino ang Okay. bumiyahe for a day, bahala siya maghati doon sa Operator kita na, makukuha That, ninyo. that's correct. Bahala sa maghati. Alright. Okay. Okay. So, kailan ang open? Ilang ruta po sa Metro Manila ang masusubukan natin Ang sa service Metro contracting? Manila, something like 500 plus po yan sa Metro Manila. Tapos outside Metro Manila, more than 300. More than 300. Ang sabi po ng mga transport group, Routes. maganda tong inisyatibo na ito. Pero nalulungkot sila kasi hindi lahat ay masasakop, Asek. Opo, dito sa ating first phase, kasi 800 million lang po ang ating budget, Budget, oo. kaya hindi ko masasama po lahat. Pero sa second phase, nag-request na po ang DOTR ng 5 billion pesos. Yun, marami na ho masasama doon. Ayun. So pwede mas palawakin pa itong service contracting na ito. Kahit hindi Opo. doon sa mga feeder routes lang papunta ng tren at saka sa mga bus routes. Opo, talagang yun ang plano. This 800 million will last us a little over 2 weeks. So bago matapos itong 2 linggong ito, at sana mabigay na sa amin yung additional budget, i-onboard rin namin dahan-dahan lahat. Kailan po ang simula sa probinsya, Asek? Halos sabay-sabay po yan April on April 15 eh. Kasi Alright. there are some units in the province na handa na, no? Mas lalo na yung mga modern jeepneys. Handa na ho yan, may GPS na ho sila eh. So, basta may GPS na ho sila, we can onboard them immediately. Tapos weekly ang bayad? Every 3 to 5 days po ang bayad. Galing. 3 to 5 Mabilis yun, days. oo. At least Mapipikinabangan once a week agad. meron. Oo. Oo.
Pero Alright. hiwalay ito siyempre sa programa ng fuel subsidy Opo. ng DOTR. Opo. Separate pa ho to. Okay. Asek, Asek, good naku, luck thank on you, that. ha. Good Salamat, luck po ha? sa implementasyon. Thank you po. Maraming pong salamat. Good Thank you for the morning. opportunity. Salamat Thank po. you, Asek. Si Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang chairman po ng ating LTFRB, mga Yup. kapuso. Oh, good luck. Hilingan, walang pinoprotektahan.